Ito ay ang kwento ng isang lalaki na napunta sa isekai na mundo, kasama ang kanyang mga kaklase, at nang dahil lang sa nalaman ng goddess ng mundo na yon, na ang kanyang mga talento o mga skills, ay maihalin tulad sa basura o walang silbi. At may pinakamababang ranggo sa lahat ng mga hero, ay napagpasyahan ng goddess, na itapon siya sa isang lugar, o dungeon na may napakataas na kasiguraduhan ang kamatayan ng sinumang mapunta doon. Balikan muna natin kung paano napunta ang ating bida sa sitwasyon na ito. Nagsimula ang storya ni Mimori Touka na sumasakay sa isang bus kasama ang kanyang buong kaklase. Nang dahil sa may isang babae na binubuli, ay naalala ni Touka ang kanyang pagkabata na minamaltrato siya na kanyang mga magulang. Dito rin napagpasyahan niya na tulungan ito dahil nakita niya na ang iba niyang mga kaklase pati na rin ang kanilang guro na walang ginawa upang matulungan ang babaeng estudyante. Pero nang tinanong ng bully si Touka, ay natakot din siya at nagpakiusap na tigilan na ito pero pinagtawanan lang siya nito. At nang nagsalita na yung leader ng kanilang grupo, ay tumigil na ito at isinauli na niya ang aklat ng babae. Pero nang umupo na yung bully, ay naipasa niya kanyang galit sa kabilang upuan, at pinagsisipah ito at sinabihan niya kung bakit wala itong ginawa, at natigil lang ito nang sinabi ng guro na ihinto ang ginagawa niya. At hindi niya raw ito tutulungan pag ito raw ang dahilan sa pagpapakamatay niya. At sa sandaling iyon, ay umilaw ang buong bus, at napunta sila agad sa ibang mundo. At nasa harapan nila ang isang goddess, at bumati sa kanila at nagpakilalang si Goddess Vicious. Lahat sila ay naguluhan, at nagtaka kung paano sila napunta sa lugar na ito, at ang goddess naman ay pinaliwanag niya na nasa ibang mundo sila, at ipinatawag sila gamit ang kapangyarihan ng goddess. At nangangailangan daw siya ng tulong ng mga hero sa ibang mundo, para sa pagbabalik ng Demon King at ang mga hukbo nito. Pero mas nalito ang mga estudyante, at hindi sila makapaniwala na nasa ibang mundo sila. At pinayuhan naman sila ng guro na tumahimik muna at makinig sa goddess. At ang bida naman ay hindi rin makapaniwala na nasa ibang mundo siya. At ang leader naman ng mga bully ay tinanong ang goddess na sila ba ang susugpo sa Demon King at kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila susunod sa goddess at papaano daw sila makakauwi. Sinagot naman ng goddess na mayroong dalawang paraan para makauwi sila gamit ang reverse summoning spell. Una ay kunin nila ang puso ng Demon King, at ang pangalawa ay ang pagkuha ng Demon King Essence matapos nila mapatay ang Demon King, at ilagay nila sa kristal ng isang kwentas, at pag hindi daw sila susunod sa goddess, ay hindi rin sila makakauwi sa kanilang mundo. Pero nang nagalit ang bully at sinabing wala daw silang pakinito, ay lumuhod ang goddess at nagmakaawang humingi ng tulong sa kanila. Nagtanong naman ang isang babae na kung bakit daw sila tinatawag ng goddess, na sila raw ay ang tagapagligtas o mga bayani. Pero wala raw silang mga kakayahan dahil mga ordinaryong tao lang daw sila. Pero sinabihan sila ng goddess na mayroon daw silang kapangyarihan dahil taga-ibang mundo raw sila, at nagalit naman ulit ang bully at sinabi na baka prank lang ito. At ang goddess naman ay naghanda ng isang kaganapan na kung saan ay pinatay niya ang isang asong halimaw gamit ang fireball. Nang nakita ng mga estudyante ito, ay ang iba ay nagulat at ang iba naman ay natakot. At sa punto ding iyon ay walang magawa sila kundi ang maniwala na nasa ibang mundo talaga sila. Dito din nagsimula ang pagsukat ng kanilang mga talento. Nang sinukat na ang bully ay nasiyahan ito sa kanyang resulta dahil rank daw ang sa kanya, at nang si Kirihara o ang leader ng mga bully na ang sinukat, ay umilaw ito ng ginto at nabasag ang bolang kristal, at nagulat silang lahat at nasiyahan naman ang goddess dahil daw si Kirihara ay may S-rank na talento. Pati na rin ang binubuli nila noon ay nagkaroon ng talento na tinatawag nilang Dark Hero na ikinatuwa naman nito ng sobra. At si Sogo naman ay mayroon ding S-rank na talento at doon din humanga at nasiyahan ng sobra ang goddess nang nagkaroon ng ikatlong S-rank na hero. At marami pang A-rank at ito raw ang pinakamagandang resulta na nakuha nila kumpara sa mga nakaraang pagsumon ng mga hero sa kanilang mundo. At nang ang bida na ang sinukat, nakita niya na kulay purple ito at hindi ito maliwanag kesa sa iba. Pero nagtaka na lang si Touka kung bakit hindi na ito pinapansin ng goddess nang tinanong niya kung ano ang nakuha niya. Pagkatapos ng pagsukat sa kanila, ay nalaman nila ang buong detalye ng kanilang status sa pamamagitan ng pagbigkas ng status open. Dito rin nakita ng bida na ang liit daw ng kanyang mga stats at mayroon din siyang mga unique na skills. Nang matapos na ang goddess sa kanyang mga pagpaliwanag sa kanilang mga status, ay bigla na lang itong tinawag si Touka at pinababa siya nito at sinabihang siya ang may pinakamababang ranggo sa lahat ng mga hero. At pabigat lang daw ito sa kanila at mayroon na itong nakatakdang hatol sa kanya. Sa halip na patayin siya at magiging sanhi ito ng kaguluhan sa kanilang grupo, ay bibigyan daw siya nito ng isang tsansa at ete-teleport daw siya sa isang ruin at pag nakaligtas siya at makalabas siya sa ruin na ito ay magiging malaya siya at hindi na rin daw sila makikialam nito.
Natakot naman ang bida at tinanong kung mapanganib ba ang lugar na ito, at sinagot naman ng goddess na ito ay isang ruin na tapunan ng mga mapanganib na mga kriminal at mga nakaraan na mga bayani at tinatawag ang lugar na ito na ang Ruin of Disposal. Napanik naman ang bida nang marinig niya ito. At sinabihan niya ang goddess na mayroon siyang yonic skill na abnormal state endowment at kaya niya raw mag-cast ng mga abnormal status spells. Sinabihan naman siya ng goddess na ang skill niya ay nabibilang sa mga basurang spells. Dahil sa mundo daw nila ay ang spells na ito ay walang epekto sa mga halimaw, ito raw ay napakahina at mabilis ding mawawala ang epekto. At wala itong silbi sa labanan kontra sa mga malalakas na halimaw. At dahil din sa i-rank niya na hero status, at pati na rin ang basura niyang skills, ay napagdesisyonan daw ng goddess na itapon siya sa lugar na yon. Nagalit naman ang bida dahil bakit daw siya nasali sa pagsumon kung itatapon lang pala siya nito. Ngunit ang mga kaklase niya ay nainip kung bakit daw hindi pa sinimulan ang pagtapon sa kanya at para makapahinga na sila, lumapit naman si Yasu na iniakala niyang tutulungan siya pero nagtaka na lang siya kung bakit naging arogante ito at nagalit kung bakit hindi siya rumirespeto sa kanya na mas mataas pa daw ang ranggo niya kaysa sa kanya. Nang magsimula na sana ang pag-activate ng teleport ay nagsalita si Sogo na masama daw ang kanilang ginagawa sa kanilang kaklase. Pero nagalit na lang ang goddess at sinuntok agad si Sogo at nahimatay agad ito. Nagsalita naman ang goddess na ito rin daw ang mangyayari sa kanila kapag naging walang silbi sila. Sa galit ng bida ay nagcast ito ng paralyze spell sa goddess, ngunit pinigilan lang ito ng kanyang barrier at sinalaysay ng goddess na mayroon daw siyang automatic shield para sa mga abnormal status spells. Sinubukan rin naman agad ni Kirihara at inatake niya ito ng attack spell, nagsabing nagpa-practice lang ito. Nagulat naman ang goddess at sinabihang mag-ingat ito sa paggamit ng spell. Nang magsimula ulit ang goddess na i-activate ang teleportation spell, ay makikita na ang ibang kaklase ng bida ay mga walang simpatsya sa kanya at ang iba naman ay nanood lang. Sa galit ng bida ay pinagbantaan niya ang basurang goddess na maghanda ito kapag makaligtas ito sa lugar na yon. Sa madilim na lugar ay dito magsisimula ang pakikipagsapalaran upang mabuhay ang bida. Nang nagpailaw siya ay nakita niya ang mga buto ng mga kalansay. At bigla namang may umatake sa kanya na isang malaking halimaw at nailagan niya ito at tumakbo siya ng mabilis at nagpanik dahil sa takot niyang mamatay. Dahil nga wala siyang mga kagamitan, status at magandang skills, ay mas na-frustrate at nagalit ito. Pero nang makast niya ang kanyang paralyze spell, ay nagtaka ito kung bakit naging epektibo ito sa halimaw. Nang tumakbo siyang muli, ay nagtaka siya dahil sinabi daw ng goddess na hindi ito epektibo sa mga low-level na halimaw. Pero ang halimaw na yon ay parang minotaur at hindi ito low level at baka himala lang daw ang nangyari. Pero natakot na naman siyang muli dahil isa na namang bagong halimaw ang nasa harapan niya at nang i-cast niya ang paralyze spell ay gumana na naman ito sa halimaw at napagtanto niya na hindi pala ito himala, kundi baka ang kanyang mga abnormal status spells ay gumagana sa kahit anong ranggo ng halimaw sa mundo ito. Nang binuksan niya ulit ang kanyang status, ay nakita niya na mayroon pa siyang isang mana. At nagcast muli siya ng poison spell nito, gumana din ito at parang ang tagal ding nawala ang epekto nito. Nang mga sandaling iyon ay dumating na ang minotaur na nakalaban niya kanina. At nabahala siya dahil alam niya na wala na siyang mana na natitira, pero ginamit pa rin niya ang paralyze sa minotaur at hindi ito gumana at nalaman niya na isang beses lang pala niya magagamit ang kanyang spell sa isang target. At ginamit niya agad ang kanyang sleep spell sa minotaur at bigla itong natumba at natulog, agad naman niya ginamitan ng lason ang minotaur. Dumating naman ang iba pang mga halimaw at natakot siya dahil sa dami nito, agad naman niyang ginamit ang kanyang paralyze spell sa mga ito, pero nagpanik na siya nang nakita niyang parang walang katapusang nagsisilabasan ang mga ito. Nang nasa malapit na ang ibang mga halimaw, ay bigla na lang nag-level up siya at na-reset agad ang dami ng kanyang mana at nawala ang kanyang pagod, agad naman niyang ginamitan ang mga halimaw ng paralyze muli. At natuklasan niya na nag-level up pala siya nang mamatay yung isang halimaw kanina. At sa paggamit niya ng ilang beses ng mga spell, ay nag-level up din ang mga ito at nabigyan ng bagong function ito. Pwede na niyang gamitin ng isang beses ang spell sa maraming targets. Napagtanto din niya na gumagana ang kanyang mga spells sa lugar na ito ng may 100%. Pagkatapos niyang maparalyze ang mga halimaw, ay pinag-iisa-isa niyang nilason ang lahat ng mga ito. At sa mga ilang sandali, ay nagsisipagbagsakan na ang mga halimaw at namatay, kasama nito ang pagtaas ng kanyang mga level. Ginamit rin niya ang spell ng pampatulog para tumaas din ang level nito. At nang nakita ng ibang halimaw ang sinapit ng kanilang mga kasama ay nagsisipagtakbuhan ito sa takot. At dahil na ay gutom na gutom siya, ay wala siyang magawa kundi kainin na lang niya ang mga patay na halimaw para lang mabuhay siya. Pero nang matikman niya ang mata ng isa sa mga halimaw, ay may mga asido pala ito, at sa mga sandaling iyon, ay naisipan niyang suriin ang supot na ibinigay sa kanya ng goddess,
at nakita niyang mailaman itong soft drinks at pagkain, na sobra naman niyang ikinatuwa. At nang maisip niya ang sinasapit niya ngayon, ay nalungkot at nagalit siya, at naalala niya ang sinapit niya sa kamay ng mapang-abuso niyang mga magulang. Pero sa kabila ng lahat ay napunta siya sa kanyang tita at tito na nagbigay sa kanya ng kasiyahan at ipinakita nila kung paano magkaroon ng tunay na pamilya. Lumipas ang ilang araw ay lalong lumalakas ang bida, at kaya na nitong makipaglaban ng mga maraming malalakas na halimaw at tumataas din ang kanyang level. Nang tumingin ulit siya sa kanyang status ay makikitang napakataas na ng level at ang mga attributes niya. At sa pagmamanman niya sa lugar ay may nakita siyang mga silid na may mga buto ng mga nakaraang mga tao na itinapon din sa lugar na yon, at kinuha niya ang mga bagay na pwede niyang magamit kapag nakalabas na siya sa lugar na yon. At sa isang silid ay natuklasan niya na ito pala ay ang nakaraang napakalakas na salamangkero na tinatawag na Dark Hero. Sa liham na isinulat nito ay isinalaysay niya na itinapon din siya ng goddess sa lugar na yon dahil nakita niya na wala na siyang silbi sa kanya at mayroon din siyang mga kagamitan na ibibigay sa kanya na pwede niyang magamit laban sa goddess, at dito rin niya natuklasan ang isang pahina ng ipinagbabawal na mahika, pero hindi niya ito mabasa. At nang aalis na sana siya ay binuksan niya ang libro ng salamangkero, at nabasa niya na mag-ingat daw ito sa halimaw na Soul Eater, dahil ito rin daw ang sanhi ng pagkamatay nila. At sa paglalakad niya, ay nakita niya ang pinto ang palabas sa lugar na yon, at natuklasan din niya na kailangan ito ng mga bagay or susi para mabuksan ito. At sa paghahanap niya sa Soul Eater, ay naghanda muna siya bago niya ito lalabanan, dahil ang halimaw na ito ang pumatay sa tinaguri ang pinakamalakas na bayani noon. At nang mahanap na niya ang Soul Eater, at bibigyan na sana niya ng paralyze ito, ay mabilis na inatake ang kamay niya. Dito na rin nagsimula ang kanyang labanan sa pinakamalakas na halimaw sa lugar na yon. At pinaglalaroan lang siya nito, at ipinatake sa kanya ang mga halimaw na may mukha ng mga nakaraang mga tao na napatay nito, at bigla rin itong sumigaw ng malakas. Dito na rin umarte ang bida na parang balisang-balisa. At parang ayaw niya raw atakihin ang mga halimaw na ito, dahil ginagamit ng Soul Eater ang mga kaluluwa ng mga taong napatay niya. Dito rin makikita na sobrang nasiyahan ang Soul Eater sa nakikita niya sa bida. At dito na rin ginamit ng bida ang kanyang paralyze skill, dahil nakita niyang naging kampante at arogante na ang Soul Eater, at kinutya niya ito. Nalabis din nagalit ang kalaban, at sinabihan niya rin na, acting lang pala yung kanina. Dito rin niya nilason ang lahat ng mga halimaw, kasama ang Soul Eater na galit sa kanya. At nang namatay na ang Soul Eater, ay lumabas sa kanyang katawan ang lahat ng mga kaluluwa ng mga pinatay niya, at pinuri siya ng mga ito, at pati na rin ang Dark Hero, at sinabihan siya na siya na lang daw ang pumatay sa basurang goddess. At pagkatapos nito ay kinuha na niya ang bilog na hiyas at inilagay niya sa pintuan, at nakalabas na rin siya sa lugar na yon. Dito na nagtatapos ang episode 1 at 2 ng anime na ito, at huwag niyo pong kalimutan mag-like at subscribe. Salamat.